Police Department, ang MNDA, ang Quezon City Department of Order and Safety. Ipakita po natin yung kapal ng ating hanay na tumututol sa pagpasa doon sa ating budget ng ating bansa ngayon at sa pananatili ng korupsyon, pananatili ng mga dinastiya sa Hapon. Kaya po, muli, inaanyayahan po ang lahat na sumama po sa atin dito mismo sa lansangan at magsisimula po ang ating programa sa iilang minuto. Kundi magkaisa sa kapayapaan. Pangalawang panalangin. Ngayon po ay humileyo ng pag-asa na itineklara ng ating mahal na Papa Francisco. Manalangin tayo para lahat tayo maging lahat ng may kakayahang manglalakbay ng pag-asa. Pilgrims of hope. lahat nakikita natin At kamay ngayon po, sa gobyerno. i-distribute ko sa inyo ang isang prayer. para sa buhay na may dignidad sa lahat ng mamamayang Pilipino. At ngayon pa, mukhang handa naman na ang ating susunod na perform. Tawagan po natin, Bayang Barrios, para sundugan tayo ng isang gobyerno ang tunay na pagbabagong hinahanap natin. Kundi nasa lakas ng ating sama-samang pagkilos ng mga manggagawa, ng mga kabataan at ng lahat na sumusuporta sa pagbabago ng ating lipunan. Kaya naman, patuloy nating isigaw, Marcos! Marcos! Nakasan pa natin sa sama-sama! Matuto na tayo. 2001, ibinandera po ng grupo namin ng Sanlakas dito mismo sa EDSA Shrine ang panawagang Sign On. Nandiyan ulit. Mahigit 2 dekada ang nakalipas. Bagong boses. Sila daw ang makahati sa atin ng pagbabago. Paano sila? Sila ang nagluwas dito ang lipunan. Ngayong araw, dinideklara namin sa Sanlakas na wala ng bisa ang kontratang pinanghahawakan para manukulan sila BBM. Nakurakot sa Senado at mababang kapulungan. Kung kaya ang panawagan namin, wakasan ang pandarambong. Resign on kayong mga kurakot. Itayo ang gobyerno ng mamamayan. Itayo ang gobyerno natin lahat. Tuloy ang laban. Lahat sa oryang at kababaihan lumalaban, isang magatpanayan araw sa ating lahat. Sobra na at tama na ang anong gagawin nitong 90% gagawin nila. Kaya sana hindi darating sa kanyang gumawa tayo ng pagbabago at kung kailangan gagawin natin. Pero kung hindi natin kaya, mag-ayos tayo ng ating gobyerno natin. Na ang gobyerno na ito may malasakit, may magdadagulot sa buhay ng bawat. Buhay ang manggagawang Pilipino! Mabuhay, Attorney Sunny Matula. Ayan. At dito, ang ating tagapagsalita mula sa Freedom from Debt Coalition. Palakpakan natin si Dean Red. Sa iba't ibang mapanganibing istruktura sa ating lipunan. Ngunit una at higit sa lahat, sa istruktura ng pandarambong, katimanian, at ang pagkakait ng kalayaan para sa mga mamamayang Pilipino. Tiningala, hinangaan ng buong daigdig ang ipinakitang katapangan ng mga Pilipino. Kaharap ay mga tangke, mga baril, ngunit ang ipinanglaban ay rosaryo at pananalig at isang ordinaryong mamamayan lamang. Anong magagawa?
nung si Jesus ay papasok na sa lungsod ng Jerusalem. Inatasan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad nung sila ay natapat na sa isang bayan. At pinagbili na pagpasok niya sa bayan. Dito sa katas-taas ang hukuman. Kung totoo na wala kayong tag, magdesisyon kayo ng naayot sa interes ng taong bayan. Magdesisyon kayo sa interes ng mga manggagawang natin. Magdesisyon kayo para sa kapakanan ng sambayanan Pilipino at hindi ng ilan at ng hindi sa hanay ng mga kapitalista at negosyante. Mahalin ninyo kaming mga nag-criticize sapagkat dahil dyan, mas lalo kayong magiging mabuti ang inyong gawa. Kung sakasakali man, kayo ay nagsasabi ng totoo, kayo yung tama, kayo yung mabuti, o di maninindigan yan. Kung kami naman ang mali, kung kami naman ang hindi tamang ginagawa, makikita rin yan ng taong bayan. Antayin na lang natin. Pero for now, abangan po natin mga kababayan, dahil ito po ngayon ang mga kasama natin mga vloggers, sinantabayan po natin, magtutungo po rito sa Supreme Court. Sir, pahabol yan. Sir, tanong lang, bakit sa tingin mo, mas marami yung mga DDS vloggers na pinatawag? Dahil doon sa nakita natin na 4 na po, karamihan po doon mga DDS. Ano sa palagay mo, ano magiging epekto nito? Ayan, isa pa rin yan. Wala rin wala rin pagkapantay-pantay dito. Biruin mo, kung titingnan mo lahat ng mga 40 vloggers na tinatawag nila, mostly karamihan dyan ang tinatawag ay mga DDS vloggers lang. Kung gusto nyo talaga naniniwala kayo ng pagkapantay-pantay, bakit hindi nyo tatawag lahat ng vloggers? Pati si DDS